Nasunog na ang mga pananim na palay at mais sa ilang bahagi ng Ticao Island sa Masbate at Hilongo sa Leyte dahil sa sobrang init ng panahon. Mataas din ang temperatura sa Metro Manila na kayang tumunaw ng kandila, tsokolate at lipstick sa loob lang ng ilang minuto. May report si Cesar Apolinario. Malawak man ang sinasaka ni Mang Jason sa Ticao Island sa Masbate, swerte na raw siya kung may maaani pa siya mula rito. Kung hindi man namunga, sunog naman ang butil ng mga palay dahil sobrang init ng panahon. Kaya ang kanilang kita, tiyak daw na magiging singtuyo ng lupa. Pati yung lupa, malaki ng bitak. Sunog na talaga. Wala na itong Wala na pong maaani. Dahil malabong maging sapat ang bigas, may isa na ang pwedeng pamalit sa hapag. Kaya lang, ang ilang linggo nilang pinaghirapan sa bukid, sinunog na rin ng matinding init. At ganito ang karamihan sa mga nakuha nilang bunga. Kinakabahan na rin ang mga magsasaka sa Hilongos, Leyte. Ang pag-asa na lang daw nila para magkatubig ang irigasyon, malakas na ulan. At kung hindi ito darating sa mga susunod na araw, malamang wala silang kita kahit 5. Baka kinakabahan na kami, baka yung pananim namin na hindi na magtatagal na wala na talagang maaani. Ang nakakapasong problema, ramdam hanggang Metro Manila. Niglagay namin payong. Wala kaming magawa, payong, kaya init. O di, takbo sa malilim. Ay, init talaga. Kung minsan, huban nga ako Ang 34.6 degrees Celsius na temperaturang naitala ng Pag-asa ngayong araw sa lilim na bahagi ng Science Garden, tinesting namin ang epekto sa kandila, tsokolate at lipstick. Etong mga dala ko, titigan natin kung ano mangyayari sa kanya kung ilalagay natin sa loob mismo ng saradong kotse. Ilang minuto lang, lumambot na ang mga ito. Habang ang kandila, natunaw. Natunaw talaga siya sa sobrang init dito. At ang naitala ng Pag-asa, 34.6 dyan sa Science Garden, dito sa Metro Manila. Pero pag nasa loob ako ng kotseng ito, na walang hangin na pumapasok, umaabot ng 39.5 degrees Celsius. So yun, kitang-kita, magpo-40 na. Parang may lagnat na ang dating nito. 35 degrees Celsius ang kadalasang naitatalang temperatura sa Metro Manila tuwing tag-araw. Posibleng umakyat yan hanggang 37 degrees pagdating ng Mayo. Pero mas maalinsangan pa raw ang init na aktwal na nararamdaman ng katawan. Halimbawa, sa 34.6 degrees Celsius ngayong araw, 37 hanggang 38 degrees Celsius ang mararamdaman. Para kang nilalagnat. Madadagdagan pa yan ng 3 to 4 degrees Celsius kung direkta kang nakababad sa araw. Yung humidity, ito yung amount ng moisture, yung dami ng water vapor na nasa hangin. Kapag mas marami ito, mas mainit ang nararamdaman ng tao. Pwedeng magkaroon ng sunstroke, yung mga heat cramps, tsaka heat exhaustion posible. Kaya yung mga, kung wala rin namang importanteng gagawin, halimbawa outside, huwag na lumabas. Samot-saring sakit din ang pwedeng makuha tuwing mainit ang panahon. Ayon sa Department of Health, kabilang dyan ang sore eyes, sipon, ubo, diarrhea mula sa pagkaing madaling mapanis at syempre, mga sakit sa balat. Muling paalala ng DOH, iwasang magbabad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Gumamit din ng sunscreen na kayang labanan ng UVA at UVB rays. Ilagay ito 30 minuto bago magbabad sa ilalim ng araw. Maigi ring uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig para kahit kaya ng araw na mamprito, kahit paano, kaya pa rin maging presko. Cesar Apolinario, GMA News.